Usaping bigas po tayo sa mga oras pong ito. Nasa ating linya na si Sir Jason Cainglet, Executive Director ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Sir Jason, magandang umaga. Welcome pong muli sa Binamanong Balita. Good morning po, sa mga Carlo at sa lahat po na nanonood ng kanilang programa. Apot, kami po ay napatawag sa ganitong oras. Tamang-tama yung ating mga kapuso ay naghahanda na ng almusal. Yung iba nang nagsasanga, gano'n. Yung iba bumibili ng bigas sa mga palengke. Anong basa natin dito sa sitwasyon ng 29 pesos na kada kilo ng bigas? Ito ba'y tatagal ba o ano ang basa natin at monitoring natin? Una-una po, sabi nga natin, we welcome all efforts na mapababa po yung presyo ng bigas. Ito pong sinasabi natin Kadiwa 29, isa po yan sa ating sinusuportahan. Ang ibig sabihin kasi ng Kadiwa 29, talaga po nagsasubsidize ang ating gobyerno. Sa ating kwenta, siguro nasa 16 to 17 pesos yung kanilang subsidy para makabenta ng 29. Yung sustainability o tatagal, ang pagkakaintindi natin, target lang po talaga ang beneficiaries. No? Hindi lahat, hindi buo. Dahil pagka buo, talagang mahihirapan dahil usapin po yan ng pondo ng ating pamahalaan. Nagastos talaga siya ng billion kung ang target ay lahat. Kaya po ang pagkakaintindi natin, ito ay targeted lamang sa mga beneficiaryo. Hindi lahat ay mabibigyan. At yung di man target pero parang doon sa pinakahuling development, meron na silang kasunod kaagad yung Rice for All program. Pero dito aabot na sa 45 pesos hanggang 48 pesos naman kada kilo. Ibig sabihin nito kung may subsidiya man konting-konti na, no? Para mas maabot pa rin ng ating mga kapuso, yung ating mga kababayan yung murang bigas. Opo, actually yung 45 to 48, yan din po ang proposal ng local industry, na bago kasi yung announcement ng MEDA, ni Secretary Balisaca na merong executive order na magbababa sa taripa, meron na pong kaisahan ang DA at ang mga private sector, ang millers, traders, even farmers. Papayag po yung ating mga magsasaka na mabili yung palay sa halagang 25 pesos per kilo. Mula po yan sa 30. No? So may pagbaba, pumayag ang mga farmers para nga makatikim na mas murang bigas ang ating consumers sa halagang 45. Yun na po yung kaisahan bago pa itong announcement na magpapatupad sila ng Executive Order number 62. Napag-uusapan na natin yan. Doon tayo patungo yung Executive Order number 62. Kumusta na yung epekto nito? Yung monitoring natin lalong-lalo na sa farm gate price ng bigas. Yung po announcement pa lang 3 weeks ago ni Secretary Balisacan, immediate po yung impact. Bumagsak sa 17 to 18 yung farm gate. Pinakamataas ang monitor natin 22. Ibig sabihin mula 30 hanggang 22. Malaki na po yung binagsak at ito ay mga hindi pa talaga anihan. Kaya talagang nandun yung pangamba pag dumating yung anihan sa last quarter ng taon, baka po hindi tumaas sa 20 ang farm gate. At yun po talagang pagkalugi ng ating farmers at ang ating pong talagang kinakatakot dito, baka next year, kung wala naman kikitain ulit ang ating mga farmers, baka po wala nang magtanim ng palay. Yun po yung talagang pangamba natin. Kaya hinabol natin sa Korte Suprema na wag pong maituloy itong Executive Order number 62. So dahil ito ay nakataas na sa Supreme Court, mag-aantabay tayo ng ilang panahon para siyempre ang Supreme Court diyan, alam po natin, magbibigay yan ng mga kaukulang aksyon, hakbang para makuha yung panig ng mga respondent, dito sa petition na ito. At kaugnay pa nitong pagbaba ng taripa, kumusta naman yung monitoring natin sa mga katabi nating mga bansa? Dahil nga nagkaroon din ba ng matinding epekto ito? Yung po ating sinabi na sa announcement ni Secretary Balisacan,
Yung kasi sinasabi natin, matagal na tayong may mababang taripa sa bigas mula 50 ginawang 35. Ang Mm-mm. naging action lang ng ating mga exporting countries, tinaas lang yung presyo. Mhm. Kaya po yung sinasabi natin matitipid o Mm-mm. mas mumurang bigas, talagang hirap na hirap tayong intindihin dahil nga sa experience natin sa nakaraang 4 years, tinaas lamang ng mga exporting countries yung presyo. At sa dulo, ang nakinabang ng tariff reduction ay mainly yung mga foreign farmers at yung mga importers natin. Ayun, yun ang malungkot na katotohanan nito. Kasi naalala ko nung isang pulong balitaan, ako'y nakadalo dyan, kasama nga yung iba't ibang mga grupo, nandyan din yung KMP at iba pang mga grupo sa agrikultura. Binabanggit, hindi na konsulta ang mga kumbaga mga stakeholders dito sa So, usapin ng taripa. tama po, yun actually ang base ng ating prayer sa Supreme Court dahil yung hindi pagkonsulta ay very basic po yun sa mismong batas Mm-mm. sa Tariff Commission at sa NEDA dahil ang executive order po ay isang delegated power o ito ay binibigay sa Pangulo habang ang Kongreso ay nakareses o hindi Mm-mm. po nakasession. Kaya po yung paglagdas at pagpirma sa executive order, nakabatay po yan na dapat ay meron talagang konsultasyon na Mhm. isinagawa yung Tariff Commission Dapat at regular. NEDA. Dapat Opo, regular ito. Mm. Opo, pero lumalabas kahit yung huling hearing sa Senado, tinanong ni Senator Amy Marcos, nasan dito sa transcript, nasan dito sa mga pagdinig na merong proposal na 15%. Wala pong naisagot yung Tariff Commission at NEDA. No? Sinasabi nila, lumalabas dun sa pagdinig, ito ay napag-isipan at na-discuss lamang noong June 3 among the NEDA board members. Ibig sabihin, Sila-sila. sila po. Mm. Hindi stakeholders ang kausap, walang official notice, kundi ito ay napag-usapan at napagkasunduan sa isang NEDA board meeting, hindi po talaga mula sa mga konsultasyon sa mga stakeholders. Mm. Sa ganitong mga pagkakataon, sa ganitong nandyan na nakaumang na nga itong executive order na ito at naghaid din kayo ng petisyon, ano pa yung mga nakikita mga alternatibo na maaring maisulong para makatulong na mapaunlad ang industriya ng pagsasaka? So, ang talagang tinutulak natin, kaya nga po sabi natin, bago itong announcement, may mga proposal ng industry. Kaso nga po, dahil dito sa EO62, imbis na development o pag-unlad ng ating local industry, local agriculture sector, talagang maaantala o kung hindi man sa yung ating pangamba sa huli talaga, baka lumiit, bumaba ang produksyon at lalo tayong umasa sa imported na bigas. Yun po yung pinakamasakit na pwedeng mangyari ngayon. Kaya po, paano natin itutulak yung development ng local agricultural sector kung wala nang gusto magtanim? Kung wala nang gustong magsaka, yun po yung dulo talaga ng ating pangamba. At isa pa, kung titingnan natin ang panahon, tayo'y pumapasok na dito, nagsisimula na yung tag-ulan. Susunod yung malalakas ng mga bagyo. Iyan pa yung isang higit na makakaapekto sa produce, no, ng pagbubukid. Opo, actually nagtatanim na po ngayon, no? Dahil nga maganda yung sitwasyon niyo, hindi pa maulan. Sabi ng Pag-asa, baka makahabol pa. Oo, ibig sabihin marami po talaga nagtanim ngayon dahil maganda presyo sa palay ng nakaraan 3 o 4 na anihan. Kaya maraming maraming naengganyo. Ang talagang, ngayon, maraming nagsasabi sa amin, pinagtanim-tanim nyo kami, ganyan-ganyan. Bakit ngayon ibababa ang taripa, so babagsak ang farm kit. Yun nga po, so maraming nag-aalangan sa ating mga farmers na, yung lalo na yung mga bumalik sa pagsaka. Marami po talagang bumalik. Kaya yung etong El Nino, sinasabi natin yung malaking impact sa agriculture, minimal po yung epekto dahil sa dami ng nagtanim ng palay ditong nakaraang cropping season. Ngayong cropping season, marami rin nagtanim. Kaya lang nga po ang pangamba natin dahil nga dito sa EO62, baka tama rin na ulit ang ating mga farmers dahil malulugi ka nga naman, ba't ka
Bakit ka magpapakapagod kung palugi rin naman yung magiging resulta? Ayun ang isang malaking problema. Bueno, sa mga susunod na alos 2 linggo, magkakaroon na ng ikatlong SONA. Kung di po tayo nagkakamali, ikatlong SONA ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ang inyo bang sektor ay sasama dito sa mga isinusulong na People's SONA? Tayo naman po ay sa ngayon na nakaantabay sa magiging desisyon ng Supreme Court. May mga kasama tayo na mga naghaing sa petisyon na kasama, pero tayo po ay nakatutok muna rito sa ating ginagawang mga pagsampa ng kaso. At kasi meron pa tayong isusunod. Talagang dahil nga po dito sa hearing, isusunod natin ang pagkaso sa ombudsman laban dito sa mga ilang miyembro ng opisyalis ng Pirates Commission of NEDA. Dahil ito po kasi kasamang kaso, pagka ito ay napayagan natin. Ibig sabihin, kahit saan, kahit kailan, pwedeng magsabi ang NEDA na gagawin nila yung mga gantong hakbang without proper consultation. Ayun. Kaya po, ayaw natin maging precedent case ito eh. Kaya po, talagang itutuloy natin yung susunod na kaso laban sa ilang mga opisyalis ng Pirates Commission at ng NEDA. Okay. Maraming salamat po sa panahon at mga paliwanag, Sir Jason, sa muli. Apo, maraming salamat at magandang linggong umaga sa kanilang lahat. Apo, maraming salamat at kamusta lang din kay Kuyang Julius. Opo, makakarating po. Maraming salamat po. Maraming salamat mga kapuso. Si Sir Jason Kainglet, ang Executive Director ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, mga kapuso. Kinikilingan, walang